Dito naman tayo sa Tulfo Brothers, no? Si Senator Raffy Tulfo, nagsalita kasi ito eh. Kasi 'di ba may survey na lumabas eh, front runner siya, number 1 siya, 'di ba? Pero dahil umingay yung kanyang pangalan, eh may mga statement na lumabas na mukhang susunod na presidente si Tulfo, 'di ba? Pero tinanong si Tulfo dito, ano ba talaga? May plano ba sa pagka-presidente? Eh malinaw naman ang sagot niya ni Tulfo, wala siyang plano sa pagka-presidente. At may bago na naman pong balita na lumabas na mukhang tatakbo ito for re-election sa 2028. Mamaya pag-usapan din natin yung kanyang kapatid na si Erwin Tulfo na halos frontrunner din sa mga surveys para naman sa pagka-senador. Siyempre, question lang iba, bakit parehas Tulfo magiging senador? Eh, parehas lang din yung kay Cayetano. And we have to respect the decision of the public, di ba? Butuhan yan eh. Demokrasya yan, eleksyon. Eh, kung binoto sila ng tao, wala tayong magagawa dyan. So anyway, nasa balitang ito ng ABS-CBN, ngayon lang yan, ka-coffee, May 9, ha? Frontrunner Tulfo to seek Senate re-election at most in 2028. So yan ang plano ni Senator Raffy Tulfo pagsapit po ng 2028. Tingnan natin kung magbabago, pero as of the moment, yan ang nasa balita. Senator Raffy Tulfo on Thursday said he is most likely to just seek re-election in 2028 despite being a frontrunner in a recent survey ranking prospective presidential candidates. Kasi naman, may intindihan mo rin ng taong bayan eh. Kung silang dalawa lang ni Sara Duterte ang option, eh mas gugustuhin na nila si Tulfo. Kung nagbabasa-basa din ako ng comment eh, ganyan yung lumalabas na narrative. Eh kahit pa paano, itong si Tulfo, magko-comment sa issues. Di ba? Eh si Sara Duterte, no comment sa lahat ng issues. At kahit pa paano, ipagtatanggol ni Tulfo ang teritoryo ng Pilipinas against the intruders. Yung problema daw kay Sara, eh, pagdating sa usapin ng China, eh, no comment. Eh, baka mabigay ang teritoryo ng Pilipinas. So, ilan yan sa mga binabalanse ng netizens. Eh, kung dalawa yung option, doon na lang kay Tulfo kaysa Sara Duterte. Diba? So anyway, matagal pa yung 2028 na yan. Pero again, tulad ng sinasabi ko sa inyo, mahaba ang preparasyon sa pagka-presidente. Last month, Tulfo and Vice President Sara Duterte were statistically tied in first place in the Pulse Asia survey for the 2028 presidential elections. Pero mas mataas ka, Coffee, yung score ni Senator Tulfo kay Sara Duterte. Ha? Tulfo said, since the survey came out, questions about his 2028 plans have been persistent. Oh, bro, mo na. Si Tulfo mismo nagsasabi. Yung tanong, ano ba talaga ang plano, sir? Tuloy-tuloy na. At hindi mo maiiwasan yan. Hindi mo pwedeng erase doon sa equation. Palaging tinatanong niya sa akin ng mga kaibigan ko kung ako raw ay tatakbo sa presidential elections. Pag sinabi kong hindi, walang maniniwala. Pag sinabi kong oo, walang maniniwala. Sabi ni Tulfo sa kanyang interview sa ANC. For now, Tulfo said he has no plans of running for president in 2028. Malinaw. As of the moment, walang plano si Tulfo na tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. And I quote Tulfo, ito lang masasabi ko, wala sa utak ko ang pagtakbo as president sa 2028. Nakafocus ako ngayon sa Senado and I am enjoying being a senator, unquote. Sabi ni Tulfo, a first-time lawmaker na nahalal po noong 2022. Kayo ka, Coffee, kung option mo si Sara Duterte at kay Tulfo, kanino ka? Sa 2028, re-election at the most ang pwedeng gagawin ko. Eh, isang takbo pa naman yan, ka-Coffee. Kasi ang senador, 12 years yan, maximum, no? O hindi, may isang term pa siya, may 6 years pa siya pag mag-re-election siya. Several analysts have attempted to explain the appeal of the Tulfo family in elective politics. The Tulfos in elective politics are still new. People might be willing to give them a chance owing to their prior record of addressing their concerns. Pulse Asia President Ronald Holmes earlier said. Meanwhile, political analyst Julio Tihanqui, ano naman yung sinasabi ni Tihanqui, said that the rise of the Tulfo brand was proof of weakness of the justice system. Hindi kasalanan ng mga Tulfo yan. Kasi ang tao, humahanap sila ng hustisya sa pamamagitan ni Tulfo. So hindi natin masisisi ang taong bayan din dyan kasi mas mabilis na na-address itong mga problema. Pero ibang usapin, ka Coffee, sa hustisya na nakukuha natin sa korte. Eh kayo, ka Coffee, anong say ninyo dyan? O, survey tayo. Sige, tingnan natin, ka Coffee. Dalawa options mo. Sara Duterte, Raffy Tulfo. Sino ang pipiliin mo doon sa dalawa? O sige, comment ang inyong opinion, ang inyong reaction. Sa tingin nyo, sino ang mas bagay among the two, ha? Kung yun ang dalawa mong options. Japanese character
super sticker. Thank you ha. Sino man po itong nagpadala sa atin ng Japanese character, thank you po. Rogelio Cabarce, subukan nyo arestuin si Tatay Digong para matapos na ang maliligayang araw nyo. Totoo yan, sabi ni Rogelio Cabarce. Anong gagawin ninyo dyan? Kilos protesta, mautog rally. Naku, dadami ang mautog rally, mukhang ganyan ang mangyayari. Sabi ni Yoli Alvario kay Tulfo kesa kay Saramao. O, yun ang sinasabi nila dyan. Antonio Hamito Jr., a former secretary DILG Anyo, now present DND secretary at present. No, si DND secretary Kakofi ay si Gibot Teodoro. Si Anyo ngayon ay National Security Advisor Kakofi, no. At nga, mukhang pasok din naman si Anyo. Si Galvez pasok din doon sa description. Kay Gibo ako, sabi ni Jairo DP. Dumaga pa naman Kakofi. Medyo marami-rami pang mga mangyayari dito sa usapin na ito sa pagka-presidente. Joel Carino, magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Jackie Duki, may gusto kay itok daw. Si Sara Duterte ang itok Kakofi. Nung tinutukoy nilang itok. Sabi ni Jay, ayaw namin kay Sara mandurugas, dinugas niya, 125 million, kapal ng mukha niya. Ayan yung mga narrative dyan. Sabi ni Jennifer Tagulao, Tulfo daw siya. Si Shoni Misador, kay Gibot Teodoro siya. Kay Amalia Wenceslao, yan, Rafi Tulfo din po siya. Kay Neljo Oxon, kay Vico Soto siya. Malayo pa si Vico Soto, pero may potential din yan. Kay Gardo Zap, si Tulfo daw po siya. Kay Twinkle Star, ayan, no comment muna siya. Kay Bamstrelia Diyos, ayan, Tulfo din po siya. Aba, Tulfo na kesa kay Fiona, sabi ni Eddie Rodriguez. Kung yung dalawa yung option, you know. Gibo naman si Daniel Kasuga. Si Calrem, gibo din siya. Kay Noli Galo, Idol, Tulfo na, Kakofi. Ayan, hati pa Kakofi. Pero marami Tulfo ang pinipili. Idol, Tulfo, takbo ka na, sabi ni Jing Moore. Gabriela Lora, Tulfo din daw siya. Kay Dragon Libra, yan, Gibo Teodoro siya for President sa 2028. Gibo Martin daw, sabi ni Rayo. Hindi ko alam kung interested si Gibo Teodoro, no? Pero mahusay din itong si Gibo Teodoro. Sana nga mag-senador si Gibo Teodoro eh. Di ba? Sana magtakbo siyang Senate. Okay din itong si Gibo Teodoro, takbo siyang Senado. Sana palusutin natin sa pagka-senador itong 2025 elections, itong si Gibo Teodoro. Mukhang malaki ang magagawa ni Gibo Teodoro sa kanyang, if ever magiging senador ito. Though malaking kawalan siya sa DND, if ever mawawala siya sa DND. Kasi well-performing itong si Gibo Teodoro, malaki yung natutulong niya kay PBBM when it comes of handling itong issue sa West Philippine Sea. In fairness, mahusay itong si Gibo Teodoro. Anyway, sige, yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pa-click lang po ng follow or like. At kung kayo naman po ay nakikinig sa atin ngayon sa Facebook, pasuyin na lang din, pa-click lang po ng subscribe. At yung mga kapapasok lang po sa atin, make sure na kayo po ay nakapag-attendance check na, i-like lang po yung video na yan, like lang ka-coffee. At ako yung magpapaalam na sa inyo ka-coffee, ngayong gabi, ayan, maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayong Webes po ng gabi. And again, thank you kay Ma'am Eddie, kay Sir Eddie Rodriguez at sa Japanese character, kung sino man po ito. Magandang gabi po sa inyo sa support sticker na inyong ipinadala. Thank you for tuning in, ka-coffee. Maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo at tomorrow, ka-coffee. Friday, alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Sabi ni Noel Briones, Lodi, punta ka po ba sa May 17 sa rally ng bayan? I think makapunta tayo dyan ka-coffee. Kita-kits lang tayo dyan kung magkikita ka tayo dyan sa Liwasang Bonifacio. Alright, sige. Thank you everyone. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam. Bye-bye everyone.